Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na bagyo na nasa labas pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy nga po itong lumalakas at taglay nga po nito yung lakas na abot sa 95 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso nga po ito na abot ng 115 km per hour. At mabagal nga po yung pagkilos nitong bagyo na ito at nasa 10 km per hour lamang po. So expected nga po natin yan ay papasok po yan ng Philippine Area of Responsibility bukas. At asahan nga natin na ito ay mag-i-intensify pa bilang isang typhoon category. At bago nga po yan tumama sa kalupaan, yan po ay mag-intensify bilang isang super typhoon. Bahagya nga pong bumaba muli yung kanyang forecast track ayon po sa European Center at ng Japan Agency at National Oceanic Atmospheric na halos parehas na yung kanilang forecast track. So asahan po natin yung northeast monsoon, apektado pa rin po niyan ang Cagayan Valley at ang Batanes. Habang ang Metro Manila naman, asahan naman po natin yung localized thunderstorm. Dito nga po sa forecast track ng Japan Agency at National Atmospheric, dito nga po sa may parte ng Aurora ang entry point niyan. At kung makikita naman po natin, dediretso yan sa may parte ng Baguio at yung cone of uncertainty niyan, makikita nyo po na sakop po niyan yung simula extreme northern Luzon hanggang dito nga po sa may parte ng Batangas. Ganyan nga po kalaki yung kanyang cone of uncertainty. So meaning to say, mataas po ang tsansa na maglaro pa yan diyang sentro niyan. Mahahagip na rin po niyan ang parte ng Bicol region dahil bahagyang didikit ng yung pinakasentro niyan. So possible po ang signal number 4 dito po sa parte ng Catanduanes at dito po sa may parte ng Bicol region sa Camarines Norte at Camarines Sur. Asahan din po natin na may mga rays ng storm wind signal number 2 or 3 dito po sa parte ng Metro Manila. Pero since malayo pa po yan, marami pa po ng posibilidad na magbago. Dito nga po sa posibleng si Bagyong Yuan. At dito naman po sa forecast track na inilabas ng European Center. So possible nga po by Sunday, November 9 ng 2 p.m. Nasa coastal water pa po yan o nasa karagatan ng eastern section ng Aurora. At asahan nga po natin na ang pinaka-entry point po niya na dito po, ito po naman yung lagi nire-request ng ating mga followers. So ito po yung pinaka-entry point niyan dito po sa Dipaculao. At pagkatapos po niyan ay dediretso po yan. Dito po dediretso yan sa may Palabotan, Malasin, sa Bitnong. Then dediretso yan dito sa may Aritao, sa Pingkian, then dediretso po yan dito sa may Kayapa proper east, and then pagkatapos po niyan dediretso po yan dito sa may Baguio. Marami po siyang dadaan ng bayan ng mga probinsya. Dito rin po sa La Trinidad, sa Nangalasan, Sablan, Santiago, Bawang. Pinaka-exit point po niya na dito sa may Bawang La Union, sa pagitan ng Bawang La Union at ng Santiago. Ito po nga nakikita nyo po na sakop ng cone of uncertainty niyan. Diyan po yung mga possible na storm wind signal number 3 or signal number 4. Sana po maghanda po yung ating mga kababayan dahil nga po paminsala itong si posibleng super typhoon Yuan. At kung mapapansin nga po natin na yung pati yung hangin yan ay posibleng umabot nga ng 200 kilometers per hour pataas. Katulad po nung napakita natin kahapon. Dito po sa ating advanced weather forecast, may possible na meron siyang kasunod na low pressure area na posibleng makaapekto naman po sa parte ng Mindanao.
Pagdating nga po ng November 8, so expected nga po natin nasa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 9, dito makikita nyo po malalakas na pagulan asahan sa parte ng Bicol Region at dito po sa northern portion pa ng Visayas ay aabutin din po kaya maghanda po tayo dyan. Then pagtapos po nyan by November 10 ng alas 8 ng umaga ay nasa labas na po yan ng landmass ng ating bansa. So possible nga po from November 9 tatahakin niya nga po yung buong Central Luzon. Paangat naman po dito sa may parte ng La Union. At mag-iingat nga tayo dahil malakas si bagyong Yuan. Bagyang hihina po yan pagtama niya sa may Sierra Madre. At pagdating naman po ng November 11, ito po ay tuluyan ng lalayo ng ating landmass. At pagdating naman po ng November 12, paangat naman po yan sa parte ng Taiwan. At pagdating po ng November 13, ito po magkakaroon tayo ng low pressure area dito po sa may baba ng Mindanao. Pagdating po ng November 14, yung low pressure area, magpapaulan po yan sa parte ng Mindanao. Kaya maghanda rin po yung ating mga kababayan dyan. Bagamat malabong maging bagyo, ito naman po ay magdudulot ng pagulan. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. At kung makikita nga natin dito ngayon sa ating advanced weather forecast, after nga po nung netong bagyo na ito, magiging maulan po sa mga susunod pang araw dahil nga po sa shear line at dito sa posibleng ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. God bless po sa ating lahat.